Yan yung usapan do sa Quadcom, di ba? Mamaya ho pupuntahan natin yan. Lalabas yung warrant, kung totoong lalabas yung warrant, then I am very confident na ang ating gobyerno ay hindi mag-i-enforce ng warrant na yan because of questions of jurisdiction and sovereignty. Sa yun kabila lang. ng pag-usbong ng mga usapin kaugnay ng pangihimasok ng ICC sa bansa, walang planong makipagdialogo si Senador Bato kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananatili ang tiwala ng dating Chief PNP na maninindigan ng Pangulo sa posisyon nito na hindi pagpapahintulot ng ICC jurisdiction. Ano sabi? Walang planong makipag-usap o makipagdialogo ang senador sa ating Pangulo. Siyempre, may ihaharap ka pa ba? Di ba? May ihaharap ka pa ba sa ating Pangulo? Pagkatapos ng mga PIDEA leak, pagkatapos po ng mga, kumbaga yung mga attempt po nila para masira po ang ating Pangulo, may ihaharap pa si Senator Bato de la Rosa sa ating Pangulo? Tingin ko wala na, mga kababayan. Pero doon sa sinasabi niya mga bossing, na maninindigan ang ating Pangulo, mukhang nasagot na yan. Sabi ng Pangulo, di ba? Ang sabi ng Pangulo tatanungin natin. Makikipag-ugnayan tayo sa Department of Justice kung ano yung mga legal na hakbangin ng Pilipinas patungkol dito sa International Criminal Court. Paano nasagot, mga kababayan? Nagsalita na din po ang Department of Justice. Hindi namin pipigilan ang International Criminal Court sa pagpasok sa Pilipinas. Hindi namin pipigilan ang Interpol sa pagpasok sa Pilipinas. At iginagalang natin ang Interpol, no? Kung dahil konektado sa kanila. Konektado pa din tayo sa kanila. So sagot na 'yan. 'Di ba? Kung ang Pangulo, no? At syempre mga bossing nag-usap na, 'di ba? Department of Justice at ang Pangulo. So, ibig sabihin lang niyan, kung ano yung sinabi ng Department of Justice, yun na din po ang Pangulo. Mga kababayan, kaya nako, tigilan na yung panguuto sa Pangulo. Wala na yan. Sa Pilipinas, ilang beses na rin anyang inihayag ito ni PBBM sa publiko at dati na rin silang nag-usap ng personal kaugnay nito. Kaming dalawa nga nag-uusap doon sa Malacanang. Sinabihan niya ako mismo na huwag kang maniwala dyan, hindi ko yan hindi ko yan recognize yung kanilang jurisdiction at hindi tayo mag-cooperate sa kanila. Yun ang sinabi niya sa akin personal Kailan yun? Ang tanong, kailan yun mga bossing? Di po ba? Ang tanong, kailan kayo nag-usap? Kung pagkatapos yun ng PIDEA leak, aba maniwala ka. Pero kung bago yung PIDEA leak ninyo diyan sa Senado, ano po? O bago yung mga mautog-mautog ninyo, ay baka panis na yung pinag-usapan nyo. Di ba, mga kababayan? It depends kung kailan sila nag-usap, mga bossing. Kung nag-usap sila pagkatapos ng PIDEA leak, dun sa ginawa niyang investigasyon doon sa Senado, nahalata namang ipinilit lang po, ay pwede niyang paniwalaan yun. Kumbaga, hindi pa expired yun. Bagong-bago lang yun, no? Kumbaga, kakaluto lang nun. Ngunit, kung itong pag-uusap na sinasabi po ni Senator Bato de la Rosa nangyari, no? Bago yung mautog, bago yung PIDEA leak, bago nila banatan ang ating Pangulo, baka expired na yun. Di ba? Kasi ang narinig natin, mga kababayan, naglalakad, nandiyan na po, papasok dito sa ating live, si Chris Rose, shout out sa iyo. Hindi, pero ang narinig natin, mga kababayan, galing po sa Department of Justice, papapasukin ng ICC. Hindi man direkta na sinabi, pasok na kayo, ganito, welcome na kayo, hindi. Hindi pipigilan. Pero ano yung equivalent nun? Pasok kayo. Di ba? Walang hihinto sa inyo, walang aawat sa inyo. Pasok kayo. Sige. Pati Interpol, ganun din Uulitin ko lang mga kababayan, yung magiging connection Kung PNP, mga bossing, kung ICC rekta sa PNP, malabong mangyari, malabong sundin.
Ano po? Subalit, kung ICC makikipagtulungan sa Interpol, tapos ang Interpol uutusan ang PNP, may kalalagyan, mga kababayan. O yan. Tuloy. Sakaling tuluyang maglabas ng kautusan ng ICC na arestuhin si Senador Bato de la Rosa, Oh. plano ng senador na sumangguni sa Korte Suprema upang humingi ng clarificatory relief upang pansamantalang mapigilan ang arrest order sa kanya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. May isa pa. May isa pa. Bukod sa Pangulo, no? May isa pang, kumbaga, tinatakbuhan o gustong takbuhan. Si Senator Bato de la Rosa. Yun daw po, mga kababayan, ay ang Senado. Ayan. Sabi po, ang panawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, sa ating Senado, sa mga senador, no? Sana wag maging bias. Sana wag hayaan na, kumbaga, ma-serve ang warrant of arrest sa kanila. Nakalimutan yata ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ramdam ng taong bayan yung kanilang PDEA leak, yung kanilang yung kesyo daw excessive na kapulisan yung ipinadala. Yung dalawang yun na hearing nila. Naramdaman ng taong bayan na hindi patas sila doon, mga bossing. Di ba? Naramdaman ng taong bayan yun na hindi ho sila patas doon. Pero anyway, mga kababayan, kung ano man ang maging sagot ng Senado dyan, sila na yan. Pero ako, mas bilibu ako ngayon sa Kongreso, mga bossing, kesa sa mga senador natin. Hindi po lahat, no? Hindi po lahat, hindi ko kinabibiliban sa senators. Pero mas talagang okay yung mga galawan po no? Doon sa Congress, mga kababayan. Ayos na ayos. Sabi nga nung iba no? Mas magagaling pa tong Congress kaysa doon sa senators. Mas matatalino pa tong... Nako, speaking of matatalino, wag na natin pag-usapan yan. Baka mamaya may i-comment na naman kayong pangalan dyan. No? May i-comment kayo dyan na yung iba walang talino, puro kain lang. Wag na natin pag-usapan ho yan, mga bossing. Dumako ho tayo sa natin, pangatlong topic ho natin. Kahapon nga ho, mga kababayan. Kahapon ho, mga bossing, di ba ho, kahapon ba yun, sakto? Basta, isang araw, mga kababayan, may nangyaring quad committee hearing.